Isang pirasong papel lang ang kailangan para tapusin ang 7 taong pagtitiis. Habang ibinibigay ni Elias ang singsing sa babaeng sumira sa amin, hindi niya alam na kasama nitong gumuho ang hagdanang itinayo ko para sa kanyang pangarap. Akala nila, talo na ako. Akala nila, mananatili akong anino. Pero mayong gabi, ang tinitingala nilang general ay babalik sa pagiging sundalong walang ranggo. At ang babaeng tagapagligtas niya, malalaman niya kung ano ang tunay na halaga ng isang Buena Vista. Kaya mo bang panuurin ang lahat ng pinaghirapan mo na maging abo sa isang kisap mata? Huwag mo na akong hintayin sa hapunan, Amara. Susunduin ko si Karina sa airport. Mas kailangan niya ako ngayon. Kailangan niya ng taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Hindi katulad mo na puro pera at pangalan lang ang alam na ipagmalaki. Ang mga salitang iyon ni Elias ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng kanilang marangyang tahanan. Walang pasubali, walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang binibitawan niya ang bawat kataga, hindi man lang niya tiningnan ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay malamig pa sa hangin, dala ng paparating na bagyo sa labas ng bintana. Para sa kanya, ang 7 taon nilang pagsasama ay tila isang obligasyong nais na niyang kalimutan. Isang mabigat na pasaning kailangan ng itapon. Dahan-dahang napaatras si Amara, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa pelus. Sa loob nito ay isang antigong relo, isang koleksyong pinaghirapan niyang hanapin sa loob ng maraming buwan para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Hindi lang yon basta relo. Ito ay simbolo ng oras na inilaan niya para sa lalaking mahal niya. Ang mga oras na ginugol niya sa pag-aayos ng kanyang mga gusot na dokumento at paggamit ng impluensya ng pamilyang Buena Vista para lamang masiguro ang kanyang susunod na promosyon sa hukbo. Sa gitna ng hapag-kainan, ang usok mula sa mainit na adobo, ang paboritong putahe ni Elias na 3 oras niyang niluto ng may pagmamahal, ay unti-unti nang naglalaho. Sumasabay sa paglaho ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ang mga kandilang itinirik niya para sa isang romantikong gabi ay tila naging mga bantay sa isang burol. Ang lahat ng paghahanda, ang lahat ng sakripisyo ay naging walang saysay sa harap ng pangalan ng babaeng iyon. Karina, ang babaeng palaging ginagamit ang nakaraan para nakawin ang kasalukuyan ni Amara. Ramdam ni Amara ang pag-akyat ng isang mapait na bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang saksak ng pinong karayom. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha. Dahil ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya iiyak sa harap ng kataksilan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dumagan sa kanyang balikat. Ang mga kamay niyang sanay na humawak ng mga mamahaling antigong kagamitan nang may pag-iingat ay tila nawalan ng lakas. Dahilan upang dahan-dahang madulas ang kahon ng regalo mula sa kanyang palad. Walang anumang tunay na ingay ang nalikha nang bumagsak ang kahon sa makapal na alpombra. Ngunit para kay Amara, ang tunog nito ay tila isang malakas na pagsabog na nagpaguho sa buong mundo niya. Tiningnan niya ang likod ni Elias habang ito ay nagmamadaling lumabas ng pinto. Ang bawat hakbang nito ay tila pagyurak sa kanyang dangal. Hindi man lang ito lumingon, hindi man lang nito napansin ang kanyang bagong suot na bestida o ang pagsisikap niyang magmukhang maganda para sa kanya. Elias, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang gas-gas na gunita. Ganun na lang ba kadaling kalimutan na kung wala ang mga Buena Vista, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon? Na kung wala ako, matagal ka nang nilamon ng sarili mong mga pagkakamali. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na paghampas ng ulan sa mga dahon ng halaman sa labas. Tila, isang malungkot na palakpakan para sa isang trahedyang kakatapos lang magsimula. Nanatiling nakatayo si Amara sa gitna ng silid, mag-isa, sa gitna ng mga hapunang hindi matitikman at mga pag-ibig na hindi nasusuklian. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na bumabalik, tila isang multong tumatanging lumisan.
Hanggang kailan mo kayang maging isang anino sa buhay ng taong hindi kailanman naging karapat-dapat sa liwanag mo? Hindi lang ang pinto ng aming tahanan ang binuksan ni Elias sa gabi na yon, kundi ang mismong sugat na pilit kong itinatago sa ilalim ng aking danggal. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa makinang nasahig ng sala ay tila mga pako na ibinabaon sa aking katahimikan. Pumasok si Elias na dala ang amoy ng ulan at ang mabigat na presensya ng isang babaeng nakakapit sa kanyang braso. Si Karina. Mukha itong basang sisiw. Nanginginig ang mga balikat at ang mga mata ay namumula na tila galing sa walang katapusang pag-iyak. Ngunit sa likod ng mga mata ngayon, alam ni Amara na may nakatagong matalas na patalim. Amara, ihanda mo ang guest room. Utos ni Elias, ang kanyang boses ay walang bahid ng pakiusap. Dito muna tutuloy si Karina. Wala siyang ibang matutuluyan sa Maynila at hindi ko siya pwedeng iwanan sa ganitong kalagayan pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo niya para sa akin. Tumayo si Amara sa dulo ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa handrail hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Elias, anibersaryo natin ngayon. At ito ang bahay ng mga Buena Vista. Hindi ito isang ampunan para sa mga taong bigla na lang sumusulpot mula sa nakaraan mo. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Elias sa kanya. Pera na naman ba, Amara? Iyan lang ba ang mahalaga sa iyo? Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala ka ng asawang kakausapin na yon. Huwag mong pairalin ang pagiging matapobre mo sa harap ng taong nadligtas sa buhay ko. Sa mga sandaling iyon, tila naging estrangero si Elias sa paningin ni Amara. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ipinadlaban niya sa kanyang pamilya, ay nakatayo sa harap niya at ipinagtatanggol ang isang babaeng malinaw na nanggugulo sa kanilang pagsasama. Dahan-dahang lumapit si Karina. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang mahina at tila nagmamakaawa. I'm so sorry, Amara. Ayaw ko namang maging burden. Elias, baka tama ang asawa mo. Hahanap na lang ako ng mumurahing hotel. Sanay naman ako sa hirap, di ba? Hindi ako katulad yun na lumaki sa karanyaan. No, Karina. Dito ka lang. Pagmamatigas ni Elias bago bumaling muli kay Amara. Maghain ka na rin ng pagkain. Kanina pa kami hindi kumakain dahil sa pagod sa biyahe. Parang isang panaginip na hindi magising si Amara habang pinapanood si Elias na dalahin ang mga maleta ni Karina patungo sa silid na katabi lang ng kanilang sariling kwarto. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang makita niya si Elias sa kusina. Binubuksan ang kaldero ng adobo na inihanda niya para sa kanilang dalawa. Kumuha si Elias ng plato at masayang nilagyan ito ng pagkain, bago dinala kay Karina na nakaupo na ngayon sa hapagkainan, sa mismong upuan kung saan dapat ay si Amara ang nakaupo. Pinanood ni Amara kung paano isubo ni Karina ang pagkaing niluto niya ng may pagmamahal, habang si Elias ay nakatingin dito ng may pag-aalaga na matagal nang hindi niya nararamdaman. Ang bawat subo ni Karina ay tila paglamon sa huling piraso ng dignidad na mayroon si Amara sa loob ng bahay na iyon. Ang sarap naman nito, Elias. Wika ni Karina habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Amara, isang mabilis na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi na tanging si Amara lang ang nakakita. Sana ay ganito rin kasarap ang pagtrato sa akin ng asawa mo habang narito ako. Hindi kumibo si Amara. Nanatili siyang estatwa sa dilim ng pasilyo. Pinagmamasdan ang dalawa na tila siya ang estrangero sa sariling niyang buhay. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na puot. Isang puot na kasing lalim ng kasaysayan ng mga Buena Vista. Bago pumasok sa kanyang silid, huminto si Karina sa harap ng isang antigong salamin sa sala, isang pamanang alahas ng pamilya Buena Vista na nakasabit sa dingding. Hinaplos niya ang frame nito ng may pagnanasa. Alam mo, Amara, ang ganda ng salamin na ito. Sabi ni Karina, ang kanyang boses ay puno ng malisya. Parang yung mga kwentong kinuwento sa akin ni Elias noong mga gabi
na hindi siya makatulog sa kampo dahil sa takot. Sabi niya, lahat ng bagay sa bahay na ito ay may presyo pero walang halaga. Siguro, ganoon din ang tingin niya sa'yo. Naiwang mag-isa si Amara sa madilim na sala pagkatapos silang pumasok sa kani-kanilang kwarto. Ang kanyang mga mata ay natuon sa basag na kahon ng regalo na nasa sahig pa rin. Dahan-dahan niyang pinulot ang antigong relo, ang pagtikak nito ay tila isang babala. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Amara ang mahinang tawanan mula sa guest room. Ang boses ni Elias at ang malanding hagigik ni Karina. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Ano pa ang itinatago ni Elias tungkol sa kanilang nakaraan sa kampo na hindi niya kailanman nalaman? Kinaumagahan, ang malamlam na sinag ng araw na tumago sa malalaking salamin ng mansyon ay hindi nagdala ng kahit anong init sa nanlalamig na puso ni Amara. Sa halip na matulog, ginugol niya ang buong gabi sa pagtitig sa kisame. Inaalala kung paano unti-unting gumuho ang kanyang pangarap na pamilya. Habang tahimik niyang hinahalo ang kanyang kape sa kusina, ang banayad na pagtama ng kutsara sa porsela ng tasa ay tila nagbibilang ng mga segundong natitira bago tuluyang masira ang kanyang pagtitimpe. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay nabulabog nang makita niya ang pagpasok ni Karina. Walang kahit anong bahid ng hiya sa mukha ng babae. Ang mas nakakapasong tanawin ay ang suot nitong malaking t-shirt na pambahay, isang pamilyar na kamiseta na mismo si Amara ang bumili para kay Elias noong nakaraang kaarawan nito. Ang laylayan ng damit ay umaabot hanggang sa hita ni Karina, isang malinaw na mensahe ng pang-aangkin sa loob ng mismong teritoryo ni Amara. "Good morning, Amara!" Bati ni Karina. Ang boses nito ay pilit na pinatamis, ngunit may kasamang nakakalaso ng ngiti. Sana hindi ka galit na hiniram ko muna ang damit ni Elias. Wala kasi akong nadalang pamalit, at alam mo naman siya, ayaw niya akong nilalamig. Masyado siyang overprotective. Bago pa man makasagot si Amara, pumasok na rin si Elias sa kusina. Bagong ligo at mukhang presko. Ngunit nang makita niya si Amara, agad na nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Lumapit siya kay Karina at marang hinawakan ang siko nito. Tila sinisiguro na ligtas ito mula sa anumang masamang tingin ng kanyang asawa. "Elias, nakakahiya kay Amara." Pagpapatuloy ni Karina, nagkukunwaring nag-aalangan. "Baka isipin niya na masyado akong nagiging pabigat. Alam ko namang hindi siya sanay na may ibang tao sa bahay niya. Lalo na ang isang katulad kong walang maipagmamalaking apelido." "Huwag mong isipin yan, Karina," mariing sagot ni Elias habang matalim na nakatingin kay Amara. "May karapatan kang nandito. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na akong patay. Wala sana tayo lahat dito." Sa tuwing maririnig ni Amara ang linyang iyon, tila pilit na ibinabalik ang kanyang isipan sa madilim na kabanata ng kanilang nakaraan. Sa araw na natanggap niya ang tawag na na-ambush ang tropa ni Elias sa Mindanao. Sa mga kwento ni Elias, si Karina raw ang nagmatapang na gumapang sa gitna ng nag-aapoy na sasakyan upang hilahin siya palabas. Si Karina raw ang sumalo ng mga shrapnel na dapat ay tatama sa kanyang dibdib. Iyon ang lason ng utang na loob na unti-unting pumatay sa kanilang kasal. Ginamit iyon ni Karina bilang isang imbisible na tanikala upang itali si Elias sa kanya, habang si Amara ay naiwang nanonood mula sa gilid. Grabe talaga yung araw na yon, no? Pabuntong hiningang kwento ni Karina habang hinahaplos ang braso ni Elias. Parang nararamdaman ko pa rin yung init ng apoy. Alam mo ba, Amara, kung paano ko siya hinila kahit duguan na ako? Siyempre, hindi mo maiintindihan. Iba kasi kapag lumaki ka sa aircon at malambot na kama. Kami ni Elias, pinagbuklod kami ng dugo at bala. Isang bagay na hindi mabibili ng pera ng mga Buena Vista. Ang bawat salita ni Karina ay tila mga pinungbubog na isinisingit sa pagitan ng mag-asawa. Ginamit niya ang karanasan sa digmaan upang ipamukha kay Amara na siya ay isang walang kwentang asawa na puro yaman lamang ang ambag. At ang pinakamasakit,
Tumango si Elias. Sumang-ayon ang lalaking inalagaan at ipinagtanggol ni Amara ng palihim sa mga general upang hindi matanggal sa serbisyo. Tahimik na humigop ng kape si Amara, pinipigilan ang pang-inginig ng kanyang mga labi. Sa kanyang pananahimik, hindi ibig sabihin ay tinatanggap niya ang pang-aalipusta. Bilang isang eksperto sa pagkilatis ng mga antigong kagamitan, sanay ang kanyang mga mata na maghanap ng peke at ng panlilinlang. At doon niya napansin ang isang maliit, ngunit mapanganib na detalye. Nang abuti ni Karina ang pitsyal ng tubig, bahagyang bumagsak ang maluwag na kwelyo ng hiniram nitong damit ni Elias. Lumitaw ang buong kaliwang balikat at bahagi ng likod ni Karina, ang mismong bahagi ng katawan kung saan, ayon sa paulit-ulit na kwento ni Elias, ay nag-iwan ng malalim at pangit na peklat ang shrapnel noong iniligtas siya nito. Ngunit sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina, nakita ni Amara ang balat ni Karina. Makinis, walang kahit isang bakas ng hiwa, walang peklat ng kabayanihan, walang ebidensya ng sakripisyong ginagamit nito upang wasakin ang kanyang pamilya. Parang may malamig na kamay na biglang humaplos sa batok ni Amara habang napagtatanto niya ang isang nakakagimbal na posibilidad. Kung walang peklat si Karina, sino ang tunay na nagligtas kay Elias sa nasusunog na sasakyan na yon? At bakit hinahayaan ni Karina na angkinin ang isang kwentong hindi naman kanya? Ano ang ginagawa mo sa mga gamit ko, Karina? Hindi ko akalain na pati ang mga alahas na ipinamana pa ng lola ko ay pagkakainteresan mo. Ang boses ni Amara ay kalmado, ngunit may talim ng isang punyal habang nakatayo siya sa pintuan ng kanyang sariling silid-aklatan. Sa loob, nakita niya si Karina na hawak ang isang antigong brooch, isang gintong agila na may maliliit na diamante, ang hiyas na simbolo ng karangalan ng mga Buena Vista. Kitang-kita ang pagkagulat sa mga mata ni Karina, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuring ngiti. Masyado ka namang mapaginala, Amara. Sagot ni Karina habang dahan-dahang ibinubulsa ang alahas sa kanyang hiram na jacket. Tinitingnan ko lang. Sabi kasi ni Elias, marami ka raw itinatagong yaman dito na hindi mo naman ginagamit. Akala ko ba magkaibigan na tayo? Hindi tayo magkaibigan, Karina. At hinding-hindi tayo magiging magkapantay. Mariing sagot ni Amara habang humahakbang palapit. Ibigay mo sa akin ang brooch na yan, bago ko patawagin ang mga security ng subdivision na ito. Sa labas, narinig nila ang paghinto ng sasakyan ni Elias sa driveway. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Karina. Mula sa pagiging mapangahas, bigla siyang nagmukhang isang takot na bata. Sinadya niyang itabig ang isang mamahaling florera na nasa tabi niya, dahilan upang ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tila isang hudyat ng gulo. Kasabay ng pagbukas ng pinto ni Elias, biglang natumba si Karina sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang balikat na tila nasaktan. Aray! Amara, please! Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang naman makita ang mga koleksyon mo. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Elias ay puno ng pag-aalala habang nagmamadali siyang lumapit at inalalayan si Karina na tumayo. Elias, buti dumating ka! Hikbi ni Karina. Ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang pisingi. Gusto ko lang naman sanang makipag-close kay Amara. Tinitingnan ko lang yung brooch. Pero bigla niya akong itinulak. Sabi niya, wala raw akong karapatang humawak ng mga gamit niya dahil mahirap lang ako. Naisa lang akong pulubi sa paningin niya. Tumingin si Elias kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Amara, totoo ba ito? Pati ba naman sa loob ng bahay na ito, ipaparamdam mo sa kanya ang yabang mo? Isang florera lang ito, Amara. Pera lang ito. Hindi ko siya itinulak, Elias. Ninanakaw niya ang brooch ni Lola Estela. Depensa ni Amara. Ang kanyang puso ay nagpupumigla sa tinde ng kawalang katarungan.
Tingnan mo ang bulsa niya. Ngunit bago pa man makakilos si Amara, mas mabilis na kumilos si Karina. Inilabas niya ang brooch mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Elias nang nanginginig ang mga kamay. Heto na, Elias. Ibibigay ko na. Sorry kung naging interesado ako sa kasaysayan ng pamilya niyo. Hindi ko alam na bawal pala akong humanga sa mga bagay na para lang sa mga mayayaman. Sobra na ito, Amara. Malamig na sabi ni Elias habang kinukuha ang brooch. Masyado kang nagiging malupit. Nakalimutan mo na ba na kung hindi dahil sa mga sugat na tinamo ni Karina sa Mindanao, baka wala ng Elias na nagpoprotekta sa pamilya niyo ngayon? Ang brooch na ito ay walang kwenta kumpara sa sakripisyo niya. Lumapit si Elias kay Amara. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa hininga ng kanyang asawa. Simula ngayon, wag na wag mong susubukang saktan o hiyain si Karina. Kung hindi mo siya kayang respetuhin bilang bisita ko, baka dapat ikaw ang humanap ng ibang matutuluyan. Naniga si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang salitang ibang matutuluyan ay tila isang sampal na nagpamanhid sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng sarili niyang bahay, sa ilalim ng pangalang siya ang nagtaguyod, siya pa ngayon ang pinalalayas. Pinanood niya si Elias na pasuyong inalalayan si Karina palabas ng silid, habang ang babae ay lumingon sa kanya nang may isang mabilis at mapanuyang kindat. Naiwang mag-isa si Amara sa gitna ng mga basag na porselana. Ang bawat piraso ng plorera sa sahig ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Durog, kalat, at tila wala ng halaga sa paningin ng taong pinag-alayan niya ng buhay. Dahan-dahan niyang inabot ang isang piraso ng nabasag na seramika. Ang matulis na gilid nito ay bahagyang humiwa sa kanyang daliri. Ang hapdi ng sugat ay hindi hamak na mas magaan kaysa sa bigat ng katotohanang ang kanyang asawa ay mas pinaniniwalaan ang isang pekeng luha kaysa sa katotohanang nasa harap na nito. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan sa screen ay sapat na upang magpatayo ng balahibo ni Amara. Doña Estela Buenavista. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ang tawag. Ang boses ng kanyang lola ay mahinahon, ngunit puno ng otoridad. Ang uri ng boses na hindi matatakasan. Amara, iha, nabalitaan ko ang nangyayari sa bahay niyo. Hanggang kailan mo hahayaang yuraka ng isang ligaw? Nadamo ang hardin ng mga Buenavista. Bukas ng umaga, pumunta ka sa mansyon. May mga bagay tayong kailangang itama bago pa maging huli ang lahat. Napatitig si Amara sa kawalan. Ang tinig ni Doña Estela ay tila isang angkla sa gitna ng malakas na bagyo. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang sugat sa daliri, isang malaking tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Sino nga ba ang nagbalita sa kanyang lola tungkol sa gulong ito? Gayong silang tatlo lang ang nasa loob ng bahay? Sa bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan, patungo sa mansyon ng mga Buenavista, tila unti-unting hinuhubad ni Amara ang mabigat na balabal ng pagiging asawa ni Elias. Sa sandaling huminto siya sa harap ng naglalakihang pintuang, bakal na may nakaukit na sagisag ng kanilang pamilya, sinalubong siya ng mga gwardiya ng may matikas na pagsaludo. Dito, sa lupang ito, hindi siya ang matapobreng asawa na inilalarawan ni Karina. Dito, siya ang kaisa-isang tagapagmana ng isang imperyong itinayo sa dangal at talino. Ang loob ng mansyon ay puno ng amoy ng lumang kahoy na mahagani at mamahaling pabango. Ang katahimikan sa loob ng malawak na pasilyo ay tila isang banal na espasyo kung saan ang bawat yapak ni Amara ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Sa dulo ng pasilyo, sa gitna ng silid-aklatan na napalilibutan ng libu-libong libro at mga antigong kagamitan na hindi matutumbasan ng anumang halaga, naghihintay si Doña Estela. Ang matanda ay nakaupo ng matuwid. Ang kanyang puting buhok ay nakaayos ng walang bahid ng gulo, at ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas sa kabila ng edad. Lumapit si Amara at marahang kinuha ang kamay ng lola upang magmano.
Isang tradisyong kailanman ay hindi niya nakalimutan. Maupo ka, Amara. Wika ni Doña Estela. Ang boses ay tila isang marahang agos ng tubig na may kasamang bigat ng bato. Tumingin ka sa paligid mo, Iya. Lahat ng nakikita mo dito, ang mga plorera mula sa dinastiyang Ming, ang mga gintong kagamitan mula sa panahon ng Kastila. Lahat yan ay nakaligtas sa mga digmaan at kalamidad dahil alam natin kung paano sila pahalagahan. Pero bakit ang sarili mong buhay, hinahayaan mong mabasag ng isang taong hindi man lang marunong kumilala sa tunay na ginto? Yumuko si Amara. Naramdaman ang panginginig ng kanyang mga balikat. Lola, mahal ko si Elias. Inisip ko na kung magtitiis ako, makikita niya ang halaga ko. Ang pag-ibig na walang dangal ay hindi pag-ibig, kundi pagpapakamatay. Sagot ng matanda habang dahan-dahang itinatapat ang isang magnifying glass sa isang maliit na rebultong gawa sa jade. Ikaw ang pinakamagaling na appraiser na nakilala ko. Kaya mong malaman kung ang isang alahas ay peke sa isang tingin lang. Pero bakit sa sarili mong tahanan naging bulag ka? Kinuha ni Doña Estela ang isang lumang folder mula sa ilalim ng kanyang mesa at dahan-dahang itinulak ito patungo kay Amara. Naging abala ako sa pag-iimbestiga, Amara. Hindi ko hinahayaang may umaapi sa dugo ng aking dugo nang walang kabayaran. Ang babaeng yan, si Karina. Tiningnan ko ang kanyang record sa ospital sa Mindanao, 7 taon na ang nakalilipas. Napatigil ang paghinga ni Amara habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang dokumento ng paglaya. Sa loob nito ay nakasaad na si Karina Velez ay dinala sa ospital dahil sa isang minor na gasgas lamang sa binti, isang sugat na nakuha niya dahil sa pagkatisod habang tumatakbo papalayo sa lugar na engkwentro. Hindi dahil sa pagliligtas sa sinuman. Walang shrapnel, walang malalim na sugat, at lalong walang heroic act. Dagdag ni Doña Estela habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Amara. Ang tunay na nagligtas kay Elias ay isang sundalong namatay na sa operasyong iyon. Ginamit lang ni Karina ang pagkakataon dahil siya lang ang sibilyan na nangdoon nang magising si Elias mula sa pagkakakomatose. Ninakaw niya ang kabayanihan ng iba para magkaroon ng utang na loob ang asawa mo. Isang mainit na luha ang tuluyang pumatak mula sa mata ni Amara. Ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng galit na may kasamang liwanag. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pang-aalipusta na tinanggap niya mula kay Elias dahil sa utang na loob na iyon ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Ngayon, Amara, tatanungin kita. Seryosong wika ng Donya. Anong gagawin mo? Mananatili ka bang anino na tumatangi sa sulok? O itatama mo ang kasaysayan ng pamilyang ito? Tandaan mo, ang mga Buena Vista ay hindi nagbabasag ng baso. Tayo ang nagpapalit ng buong lamesa. Tumayo si Amara. Ang kanyang tindig ay tila naging kasing tatag ng mga haligi ng mansyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat, ang dugo ng mga mandirigma at mga lider. Hinaplos niya ang folder na hawak niya. Ang matigas na papel nito ay tila isang sandata. Lola, salamat! Mahinang sabi ni Amara, ang boses ay puno ng determinasyon. Huwag kayong mag-alala. Ang pag-aakala ni Elias na kaya niya akong palayasin sa buhay niya ay ang pinakamalaking maling desisyon na ginawa niya. Hahayaan ko silang magsaya sa kanilang sariling kasinungalingan hanggang sa dumating ang araw na sila na mismo ang kusang luluhod para sa kapatawaran. Habang palabas ng mansyon, huminto si Amara sa tapat ng isang malaking salamin sa hall. Inayos niya ang kanyang buhok at tiningnan ang sariling refleksyon. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, ang kanyang mundo ay tila muling niyanig. Sa video, makikita si Elias at Karina sa loob ng isang mamahaling jewelry store na pagmamay-ari rin ng mga Buena Vista.
Hawak ni Elias ang isang kwintas na Amara paang pumili para sa koleksyon ng tindahan at isinusuot ito sa leeg ni Karina habang masayang nagtatawanan ang dalawa. Pero hindi iyon ang nakakagimbal. Ang nakakagimbal ay ang sinabi ni Elias sa video na hindi alam ng asawa niya na nakarecord. Hayaan mo na si Amara, Karina. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa mga huling dokumento ng trust fund, hindi na natin siya kailangan. Magiging atin na ang lahat. Napatitig si Amara sa screen habang ang kanyang puso ay tila naging isang pirasong yelo. Hindi lang pala puso niya ang gustong nakawin ni Elias, kundi ang buong kinabukasan ng kanyang pamilya. Madaling kilalanin ang peking alahas dahil kahit gaano pa ito kintab, wala itong kaluluwa at bigat ng tunay na ginto. Pero paano mo tinitimbang ang isang asawa na ang bawat yakap at pangako ay binuo pala sa isang masalimuot na kasinungalingan? Ang kaisipang ito ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Amara habang dahan-dahan niyang ipinaparada ang kanyang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Ang mansyong dati ay itinuturing niyang kanlungan ay tila naging isang malaking bitag na gawa sa semento at salamin. Sa loob, alam niyang naghihintay ang 2 taong hayagang nagnanakaw ng kanyang buhay at kinabukasan. Pumasok si Amara na may suot na maskara ng katahimikan. Naabutan niya si Elias sa sala, seryosong nagbabasa ng ilang mga papeles. Sa tabi nito, si Karina ay tila isang reyna na nakasandal, hawak ang isang baso ng mamahaling wine na tanging si Amara lang ang bumibili. Pagkakita kay Amara, agad na itinago ni Elias ang mga dokumentong hawak niya. Isang kilos na hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng asawa. Lati ka na, Amara. Boses ni Elias, may himig ng pagkukunwaring pag-aalala. Sabi ni Karina, baka daw napagod ka sa pagbisita sa lola mo. Kaya nagpadala na lang siya ng pagkain sa taas para sa'yo. Masyado ka kasing nagpapagod sa mga antiques na yan. Tumingin si Amara kay Karina. Ang babae ay nakasuot na isang silk na robe na pag-aari ni Amara. Ang pulang kulay nito ay tila nanunuya sa kanyang paningin. Salamat sa malasakit, Karina. Pero sanay ako sa pagod. Bilang isang appraiser, trabaho ko ang magpuyat para lang masigurong walang nakakalusot na wad sa koleksyon ko. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ramdam ni Amara ang kaba sa bawat galaw ni Elias. Lumapit siya sa kanyang asawa at marahang hinaplos ang balikat nito. Isang kilos sa dati ay puno ng pagmamahal. Pero ngayon ay tila isang pagsukat sa distansya ng kanilang mga kaluluwa. Elias, may nakita akong lumang file sa mansyon ni Lola. Panimula ni Amara, ang kanyang boses ay malambot, ngunit may nakatagong panganib. Tungkol sa operasyon niyo sa Mindanao. Naalala ko, binanggit mo noon na may isang Corporal Mateo Santos na kasama niyo sa sasakyan. Nasaan na siya ngayon? Kitang-kita ang biglang pagpumiglas ng lalamunan ni Elias sa paglunok. Ang kanyang mga mata ay umiwas, tila naghahanap ng sagot sa hangin. Bakit mga tanong? Matagal na siyang wala, Amara. Namatay siya sa engkwentrong yon habang sinusubukan kaming iligtas. Huwag na nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay. Sayang, dugtong ni Amara habang nakatingin ng diretso kay Karina. Gusto ko lang sanang pasalamatan ang pamilya niya. Kasi ayon sa mga dokumento, si Corporal Santos ang huling nakitang humahawak sa iyo bago sumabog ang sasakyan. Hindi ba nakakapagtaka, Karina? Sa kwento mo, ikaw ang nag-iisang humila sa kanya. Paano niyo pinaghati ang sandaling yun? Namutla si Karina. Ang hawak niyang baso ay bahagyang nanginginig. Ano bang ibig mong sabihin? Madilim noon, Amara. Maraming nangyayari. Ang mahalaga, buhay si Elias dahil sa akin. Bakit ba pilit mong kino-question ang isang bagay na nangyari na 7 taon na ang nakalilipas? Dahil ang katotohanan, kahit ibaon mo sa ilalim ng lupa, laging humahanap ng paraan para huminga. Sagot ni Amara bago tumalikod at umakyat sa hagdan. Pagdating sa kanyang sariling opisina, agad na nilak ni Amara ang pinto.
Inilabas niya ang kanyang laptop at sinimulang itrace ang pangalang Mateo Santos. Bilang isang Buena Vista, ang kanyang koneksyon ay umaabot hanggang sa kailaliman ng mga military records. Sa tulong ng isang kaibigang hacker, binuksan niya ang restricted files ng operasyong iyon. Ang tumambad sa kanya ay hindi lamang isang ulat ng digmaan, kundi isang ulat ng pangtataksil. Sa isang nakatagong voice log mula sa radyo ng mga sundalo bago ang pagsabog, narinig ni Amara ang boses ng isang lalaking humihingi ng tulong. "Help! May sibilyan dito! Kinukuha ang mga gamit namin sa halip na tumulong. Elias is unconscious and this woman is taking his watch and the mission funds." Ang boses na iyon ay naputol ng isang malakas na ingay. Ngunit sapat na iyon para manginig ang buong pagkatao ni Amara. Hindi iniligtas ni Karina si Elias. Ninanakawan niya si Elias habang ito ay nag-aagaw buhay. At nang makita niyang buhay ang Major, ginamit niya ang pagkakataon para magpanggap na bayani. Habang nakatitig si Amara sa screen, isang anino ang gumalaw sa ilalim ng kanyang pinto. May nakikinig sa labas. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop at pinatay ang ilaw. Ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng tunog ng ulan. Ngunit sa loob ng madilim na silid, ang puso ni Amara ay tila isang makinang na naghahanda para sa isang digmaan. Hindi lang si Karina ang may itinatago. Napagtanto ni Amara na kung alam ni Elias ang tungkol sa pagnanakaw ni Karina noon, pero hinayaan pa rin niya ito. Ibig sabihin ay may mas malalim silang kasunduan. Isang kasunduan na ang kapalit ay ang trust fund ni Amara. Bukas, magsisimula ang unang hakbang ng kanyang paghihigante. Hahayaan niyang isipin ni Elias na makukuha nila ang pirma niya habang unti-unti niyang itinatayo ang bitayan para sa kanilang dalawa. Ang bawat pinggan na inilalatag ko sa mesa ay tila isang bahagi ng aking dignidad na pilit kong binubuo, habang ang bawat tawanan nila ay tila martilyo na sumisira rito. Sa gabing ito, ang aming tahanan ay hindi na isang kanlungan, kundi isang entablado kung saan ako ang bida sa isang trahedyang ako lang ang nakakaalam ng katapusan. Ang marangyang hapagkainan ay puno ng mga piling bisita, mga kapo-opisyal ni Elias at ang kanilang mga asawa. Inimbitahan sila ni Elias upang ipagdiwang ang kanyang nalalapit na promosyon, isang tagumpay na hindi mangyayari kung hindi dahil sa mga lihim na tawag ni Amara sa mga matataas na opisyal. Ngunit sa halip na si Amara ang nasa tabi niya, si Karina ang nakapwesto sa kanang bahagi ni Elias. Suot ang isang mamahaling bestida na halatang binili. Gamit ang credit card na si Amara rin ang nagbabayad. "Napakaganda naman ng ayos ng bahay niyo, Major," wika ni Colonel Ramos habang tinitingnan ang paligid. "At napakaswerte mo sa iyong kasama. Napaka-hospitable niya." Bahagyang natigilan ang lahat. Alam ng lahat na si Amara ang asawa. Ngunit si Karina ang kumikilos na tila reyna ng tahanan. Siya ang nag-aabot ng wine, siya ang nakikipagtawanan, at siya ang nagkukwento ng mga sakripisyo nila ni Elias sa kampo. "Salamat, Colonel," sagot ni Elias nang may malawak na ngiti, habang marahang hinahawakan ang kamay ni Karina sa ibabaw ng mesa. Si Karina kasi ang nakakaalam kung paano pasayahin ang mga sundalo. Sanay siya sa hirap. Hindi katulad ng iba na kailangan pang utusan para lang gumalaw. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Elias kay Amara, na tahimik na nakaupo sa kabilang dulo. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. "Pasensya na kayo kay Amara," dagdag ni Karina. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring paumanhin. Masyado siyang busy sa mga antigong kagamitan niya. Minsan nga, naiisip ko, baka mas mahal pa niya ang mga lumang bato na yan kaysa sa asawa niya. You know, Amara is so refined, so elite. Baka nakakabore para sa kanya ang mga kwentong sundalo. Nagtawanan ang mga bisita, isang tunog na tila mga gasgas sa pandinig ni Amara. Ramdam niya ang panliliit sa sarili niyang pamamahay. Pinanood niya kung paano pagsilbihan ni Karina ang mga bisita, kung paano nito hawakan ang braso ni Elias tuwing tatawa ito,
Ang bawat kilos ni Karina ay tila isang gaslighting masterclass. Pinalalabas niyang siya ang kailangan ni Elias at si Amara ay isang malamig at walang pakialam na dekorasyon lang sa buhay nito. Alam niyo ba? Patuloy ni Karina habang hinihiwa ang karne nang may sadyang bagal. Noong nasa Mindanao kami, may mga gabi na wala kaming makain kundi tuyo. Pero ang saya namin, di ba Elias? Kasi doon, totoo ang lahat. Walang halong pagkukunwari. Hindi katulad dito sa Maynila. Lahat ay may presyo. Tumingin si Amara ng diretso kay Karina. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila isang bulkang mayon na malapit ng sumabog. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Tama ka, Karina. Wika ni Amara, dahilan upang tumahimik ang lahat. Lahat ay may presyo. Pati ang katapatan may presyo. At bilang isang appraiser, alam ko kung kailan ang isang bagay ay tunay na ginto o isang pirasong tanso lang na pininturahan ng dilaw para magmukhang mahal. Bahagyang napatigil si Karina sa pagkain. Ang kanyang ngiti ay naging matigas. Ano namang ibig mong sabihin, Amara? Ang ibig kong sabihin, sagot ni Amara habang marahang ibinababa ang kanyang tinidor, ang tunog nito sa porselana ay tila isang hudyat ng digmaan, ay maraming bagay sa mundong ito ang mukhang matatag, pero sa loob ay bulok na. Katulad ng mga kwento ng kabayanihan na wala namang peklat na maipakita. O mga relasyong itinayo sa pagnanakaw ng trust fund ng ibang tao. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng wine na iniinom niya. Amara, tama na ang kalokohang yan. Lasing ka na ba? Hindi ako lasing, Elias. Ngayon lang naging ganito kalinaw ang paningin ko. Malamig na tugon ni Amara. Tumayo si Amara at humingi ng paumanhin sa mga bisita nang may buong grasya. I'm sorry everyone. I think I need to check on some important documents in my office. Please enjoy the dinner. It was paid for by the Buena Vista Estate after all. Habang paakyat ng hagdan, narinig ni Amara ang mabilis na yabag ni Elias na sumusunod sa kanya. Pagdating sa itaas, marahas siyang hinablot ni Elias sa braso at isinandal sa pader. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay tila isang insulto. Ano bang problema mo? Bulyaw ni Elias, ang boses ay pilit na ibinababa upang hindi marinig sa ibaba. Hinihiya mo ako sa harap ng mga boss ko. Bakit ba kailangang palagi mo ipamuka na pera niyo ang ginagastos dito? Dahil yon ang katotohanan, Elias. Singhal ni Amara, ang mga luha ng galit ay tuluyan ng pumatak. Lahat ng suot mo, ang sasakyang gamit mo, pati ang pagkain na kinakain ng babaeng yan galing sa akin. At ngayon, nalaman ko pa na balak niyo akong nakawan. Isang nakakabining katahimikan ang namayani. Ang mga mata ni Elias ay naging mailap, isang malinaw na pag-amin sa kanyang kasalanan. Sa halip na humingi ng tawad, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kung ganoon, alam mo na pala, wika ni Elias, ang kanyang boses ay tila isang demonyo. Sige Amara, let's be honest. Hindi kita kailangan. Ang kailangan ko ay ang pirma mo. At kung ayaw mo ibigay ng maayos, gagawa ako ng paraan na hindi mo magugustuhan. Inilabas ni Elias ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa, isang draft ng transfer of rights para sa Buena Vista Trust Fund. Sa ilalim nito, may isang pirma na kamuhang-kamuha ng sulat kamay ni Amara. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Amara. Isang linggo na lang, Amara. Bulong ni Elias sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga ay nagpataas ng balahibo ng asawa. Isang linggo na lang, at magiging ganap na akong may-ari ng lahat. At ikaw, magiging isang baliw na asawa na itatapon ko sa isang institusyon kung saan walang makakarinig sa mga kwento mo. Naiwan si Amara na nakasandal sa pader habang gumabalik si Elias sa ibaba nang tila walang nangyari.
Ang marahang tunog ng tawanan sa baba ay tila isang martsa ng kamatayan para sa kanyang kalayaan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Amara na hindi na lang ito laban para sa kanyang dangal. Ito ay laban para sa kanyang buhay. Pirmahan mo na ito ng kusa, Amara. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita sa harap ng mga doktor para patunayang wala ka na sa tamang pag-iisip. Isang pirma lang at mananatili ang respeto ko sa iyo bilang ina ng mga pangarap ko noon. Ang boses ni Elias ay tila isang hatol ng kamatayan na binibigkas sa gitna ng maliwanag na umaga. Habang sinasabi niya iyon, dahan-dahan niyang inilalapag ang panulat sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ng nanginginig na kamay ni Amara. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay masayang humuhuni, isang masakit na kabalintunaan sa nagaganap na pagpaslang sa huling hibla ng kanyang tiwala. Nanatiling nakayuko si Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na mansanang kape sa telang panakip ng lamesa. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na paulit-ulit na nilulukot hanggang sa mawalan na ito ng hugis at maging puro peklat na lamang. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang pag-ibig kay Elias ang naging tanging kumpas ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang kumpas na iyon ay itinuturo na lamang siya patungo sa kailaliman ng kawalan. Elias, mahina niyang simula. Ang boses ay tila isang pag-aspas ng pakpak ng isang sugatang ibon. Seryoso ka ba talaga? Ipapatingin mo ako sa psychiatrist para lang makuha ang pera ng mga Buena Vista? Pagkatapos ng 7 taon na ibinigay ko sa iyo ang lahat, ang oras ko, ang dangal ko, pati ang bawat sentimo ng pamilya ko para lang maging major ka, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elias. Tumayo siya at marahas na hinawi ang kurtina, dahilan upang bumaha ang nakasisilaw na liwanag sa silid. Huwag kang magmalinis, Amara. Alam natin dalawa na ginamit mo rin ako para makatakas sa anino ng lola mo. At ngayon, si Karina ang nagbibigay sa akin ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Ang pera? Kabayaran lang yon sa mga taon na kinailangan kong magkunwaring masaya sa piling ng isang babaeng kasing lamig ng mga estatwa sa museo niya. Ang bawat salita ni Elias ay tila isang sampal na hindi humihiwa sa balat, kundi dumudurog sa mismong kaluluwa ni Amara. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo. Isang malamig na determinasyon na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging Buena Vista. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang tindig ay tila isang antik na florera na sa kabila ng mga lamat ay nananatiling matikas at buo. Hindi niya kinuha ang panulat. Sa halip, kinuha niya ang kanyang handbag at isinuot ang kanyang salamin. Hindi ko pipirmahan yan, Elias. Wika niya ng may buong katatagan, ang boses ay wala ng panginginig. At kung gusto mo akong ituring na baliw, gawin mo. Pero tandaan mo, ang isang baliw ay walang pakialam kung anong mangyari sa kanyang paligid. At simula sa oras na ito, mawawala na rin ang pakialam ko sa kung paano mo tutustusan ang marangyang buhay na ipinatikim mo sa babae mo. Hindi na hinintay ni Amara ang sagot ni Elias. Lumabas siya ng bahay at dumiretso sa kanyang bangko sa Makati. Habang nagmamaneho, ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang martsa ng kanyang paglaya. Sa bawat kanto na kanyang nilalagpasan, tila itinatapon niya ang isang piraso ng kanyang lumang pagkatao. Pagdating sa bangko, sinalubong siya ng manager ng may buong paggalang. Sa loob ng isang pribadong silid, sinimula ni Amara ang kanyang tahimik na pagbawi. I want to freeze all supplementary cards under the name of Elias Alonso. Utos niya. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na gunting na pumuputol sa mga tanikala. And the monthly allowance for the major's household account? Cancel it effective immediately. Also,
I want a full audit of the military foundation fund that I've been subsidizing. Kung may nawawalang sentimo, gusto kong malaman kung saan napunta. Masusunod po, Madam Amara. Sagot ng manager. Paglabas ni Amara ng bangko, naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya binuksan ang kanyang payong. Hinyaan niyang hugasan ng tubig ang kanyang mukha, tila isang ritual ng paglilinis. Nang bumalik siya sa bahay, naabutan niya si Karina sa sala, abala sa pag-order ng mga mamahaling gamit sa kanyang telepono. Ang babae ay nakataas ang mga paa sa mesa. Tila siya na ang may-ari ng buong mansyon. Oh, Amara! Nandyan ka na pala! Bati ni Karina nang hindi man lang tumitingin. In-order ko na yung bagong collection ng mga bags. Pakisabi na lang kay Elias na i-approve yung transaction sa card ko. Masyado kasing mabagal yung internet dito. Baka maunahan ako ng iba. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amara. Huwag kang mag-alala, Karina. Hindi mo na kailangang magmadali. Dahil simula ngayon, wala nang transaction na maa-approve. Kahit isang sentimo, wala ka nang makukuha mula sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Karina at agad na tumayo. Anong sabi mo? Elias! Elias, halika rito! Tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo. Ngunit, bago pa man makalabas si Elias mula sa kanyang silid, nakatanggap na siya ng sunod-sunod na notification sa kanyang telepono. Ang mga mensaheng nagsasabing transaction declined at account frozen ay tila mga bala na tumatama sa kanyang muka. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong envelope ang iniabot ng isa sa mga kasambahay kay Amara. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang litrato ni Elias na may kausap na isang kilalang fixer sa gobyerno. Ang nakasulat sa likod ng litrato ay sapat na upang magpatigil sa paghinga ni Amara. Hindi lang trust fund ang ninanakaw niya. Ibinenta na niya ang impormasyon ng pamilya mo sa mga kaaway niyo. Napatingin si Amara kay Elias na ngayon ay nanlilisik ang mga mata habang papalapit sa kanya. Ang panganib ay hindi na lang nasa loob ng bahay. Ito ay nasa labas na rin. At ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ang siyang nabukas ng pinto para sa mga kaaway. Huwag kang mainip, mahal ko. Konting laro pa sa emosyon ng tangang major na iyon at makukuha na natin ang lahat. Akala niya ay bayani ako, pero ang totoo, siya ang tanging tiket natin palabas sa mundong ito ng kahirapan. Ang boses na iyon na nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto ng guest room ay hindi ang boses ni Karina na kilala ni Amara. Wala na ang malambing at tila nagmamakaawang tono ng isang biktima. Ang naririnig ni Amara ay isang boses na puno ng lason, matigas at puno ng mapanuyang halahak. Napatigil si Amara sa madilim na pasilyo. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga paa habang ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Karina ay tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Oh, alam ko, nag-freeze na ang mga cards niya. Patuloy ni Karina sa kanyang kausap sa telepono. Ang tunog ng kanyang paghiga sa kama ay narinig ni Amara sa katahimikan. Galit na galit si Elias na yon. Akala niya ay seryoso ang banta ni Amara. Pero hindi niya alam na iyon ang mas pabor sa atin. Kapag lalong nagipit ang major, lalo siyang magiging desperado na nakawan ang sarili niyang asawa. At sa oras na mapunta sa atin ang trust fund, iiwan na natin ang sundalong yan na nag-iisa sa kanyang pagkasira. Isang malamig na pawis ang gumapang sa noo ni Amara. Hindi lang pala siya ang target dito, pati ang lalaking pinakamamahal niya. Sa kabila ng lahat ng pananakit nito, ay isa rin palang biktima ng mas malalim na panloloko.
Ngunit ang sakit ay agad na napalitan ng pot nang marinig ang sumunod na pangungusap ni Karina. Heroism? Utang na loob? Kalokohan. Kung alam lang ni Elias na ako mismo ang nag-setup ng ambush na yon para makuha ang mission funds, baka mas mabilis pa siyang mamatay sa gulat kaysa sa shrapnel noon. Ginamit ko lang ang pagkakataon para magmuhang tagapagligtas. Ang tanga niya, Amara is even dumber for enduring this long. Sa gitna ng kanyang pagkagulantang, narinig ni Amara ang mabibigat na yapak ni Elias na paakyat ng hagdan. Agad na isinara ni Karina ang kanyang telpono at mabilis na nag-iba ng anyo. Pagpasok ni Elias sa pasilyo, naabutan niya ang kanyang asawa na nakatayo sa dilim habang si Karina ay lumabas ng kwarto na may bakas ng pekeng takot sa kanyang mukha. Elias! Buti nandito ka na! Agad na yumakap si Karina sa braso ni Elias. Tila isang takot na kuting. Natatakot ako. Parang may nakikinig sa pinto ko kanina. Amara, bakit ka ba laging sumusulpot sa dilim na parang multo? Gusto mo ba talaga akong takutin para lang umalis ako rito? Tumingin si Elias kay Amara. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng tensyon dahil sa mga frozen accounts. Amara, hanggang kailan mo ba papairalin ang pagiging paranoid mo? Pati ba sa loob ng bahay, susundan mo ang bisita ko? Hindi mo ba nakikitang nangiinig na siya sa takot? Nanatiling tahimik si Amara. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya, na ngayon ay tila isang bulag na sumusunod sa isang bangin. Ang naisana niyang gawin ay isigaw ang lahat ng narinig niya. Ngunit bilang isang Buena Vista, alam niyang ang katotohanan ay hindi binibitawan ng walang sapat na ebidensya. Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang kanyang tingin sa kamay ni Karina na nakakapit kay Elias. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na bagay, isang maliit, itim na burner phone na mabilis na isinuksok ni Karina sa bunsa ng kanyang robe. Isang bagay na hindi kailanman magkakaroon ng isang babaeng walang pera at walang matuluyan. Matulog na kayo! Malamig na sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang babala na hindi maintindihan ni Elias. At ikaw, Karina, siguraduhin mong mahimbing ang tulog mo. Dahil ang mga multong kinakatakutan mo, hindi sila basta-basta nawawala sa umaga. Bago tumalikod, nakita ni Amara ang isang saglit na pagbabago sa mga mata ni Karina. Isang kislap ng takot na naging pagkapit ng mas mahigpit kay Elias. Alam ni Karina na may narinig si Amara. At alam ni Amara na ngayong gabi, ang digmaan sa loob ng mansyong ito ay tuluyan ng lumabas sa anino. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto, narinig ni Amara ang tunog ng kulog sa malayo. Isang malakas na bagyo ang paparating sa Maynila. Ngunit para sa kanya, ang tunay na baha ay ang katotohanan kasama niya sa iisang bubong ang demonyong pumatay sa kanyang kaligayahan. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan. Sino ang lalaking kausap ni Karina? At ano ang koneksyon nito sa mga kaaway ng pamilya Buenavista? Hindi ang damit ang nagbibigay ng dangal sa isang babae, kundi ang paraan kung paano niya ito dinadala sa gitna ng unos. Pero paano mo mapananatili ang iyong pagtitimpi kung ang mismong balabal na dapat ay proteksyon mo sa kahihiyan ay ninakaw na rin ng taong nais kang wasakin? Ang kaisipang ito ang tila isang mabigat na kurtina na bumalo sa silid ni Amara habang nakatayo siya sa tapat ng kanyang bukas na aparador. Ang hanger na dapat ay kinalalagyan ng kanyang suot para sa Makati Gala, isang napakadandang crimson silk gown na sadyang ipinagawa ni Doña Estela para sa kanya, ay bakante na ngayon. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng isang pamilyar at matapang na pabango na hindi sa kanya. Isang amoy na tila isang marka ng ihi ng isang hayop na nagpapakilala ng bagong teritoryo. Dahan-dahang lumabas si Amara sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang martsa patungo sa isang bitayan. Naririnig niya ang mga hagikik mula sa ibaba, ang tunog ng masayang pag-uusap na tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Pagdating niya sa tuktok ng hagdan, napatigil ang kanyang paghinga. Nasa gitna ng sala si Karina,
Suot ang crimson gown ni Amara. Ang tela ay yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan at ang mahabang laylayan nito ay humahampas sa sahig sa bawat pag-ikot niya sa harap ng isang malaking salamin. Sa tabi niya, nakatayo si Elias. Ang mga mata ay puno ng paghanga na tila nakakita ng isang himala. Look, Elias! Bagay na bagay sa akin, di ba? Masayang wika ni Karina habang hinahaplos ang malambot na seda. Sabi ko naman sa'yo, kailangan ko ng isang bagay na magpapatunay na hindi ako basta-basta sa harap ng mga kaibigan mo sa gala. Hindi naman siguro magagalit si Amara. Marami naman siyang ganito sa closet niya. Major, hindi ba masyadong lantad ang suot niya para sa isang formal na okasyon? Ang boses ni Amara ay malamig, walang emosyon, habang dahan-dahan siyang bumababa ng hagdan. Napalingon ang dalawa. Sa halip na makaramdam ng hiya, isang mapanghamong tingin ang ibinigay ni Karina. Si Elias naman ay bahagyang kumunot ang no, tila naiirita sa presensya ng kanyang asawa. Amara, huwag mo nang gawing issue ang isang damit, mariing sabi ni Elias. Karina needs to feel confident tonight. She's been through a lot and this gala is a big step for her recovery. Isang gabi lang ito. Pwede ka namang magsuot ng ibang itim na damit mo, di ba? You always like to look modest anyway. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Modest. Ang salitang ginagamit ni Elias para sabihing siya ay boring, walang buhay, at madaling baliwalain. Pinanood niya kung paano ayusin ni Elias ang strap ng gown sa balikat ni Karina. Isang strap na dapat ay sa kanya. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na unti-unting lumalamon sa huling hibla ng kanyang pasensya bilang asawa. Hindi ito tungkol sa modesty, Elias. Tungkol ito sa paggalang. Wika ni Amara. Ang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Ang damit na yan ay simbolo ng pamilya ko. Pero sige, kung sa tingin mo ay mas magiging major ka sa tabi ng isang babaeng kailangang magnakaw para lang magkaroon ng hitsura, isuot mo siya. Isuot mo ang lahat ng kasinungalingan nyo. Tumalikod si Amara bago pa man makasagot si Elias. Pumasok siya sa kanyang opisina at marahas na isinara ang pinto. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay para lamang sa mga taong may pag-asa pa. At para kay Amara, ang pag-asa sa kanyang kasal ay matagal nang naging abo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang mensahe mula sa kanyang tauhan. Madam, the signal from the burner phone is active. She just made a call to a private security firm linked to the Buena Vista's rivals. They are planning something for tonight's gala. Napahigpit ang hawak ni Amara sa telpono. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang orasa na nagbibilang sa huling sandali ng katahimikan. Hindi lang pala ang kanyang damit ang ninakaw ni Karina. Balak din itong gamitin ang gala upang tuluyang pabagsakin ang mga Buena Vista sa harap ng buong bansa. Dahan-dahang lumapit si Amara sa isang maliit na safe sa sulok ng silid. Binuksan niya ito at inilabas ang isang bagay na matagal na niyang hindi isinusuot. Isang itim na belo at isang antigong itim na perlas na kwintas. Ang mga yiyas na isinusuot ng mga kababaihang Buena Vista tuwing sila ay nagluluksa o tuwing sila ay naghahanda para sa isang digmaan. Kung gusto mo ng palabas, Karina, bibigyan kita ng isang pagtatanghal na hindi mo malilimutan. Bulong ni Amara sa sarili habang tinitingan ang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng sakit, kundi isang malamig na determinasyon na tila isang dulo ng isang samurai sword. Sa labas, narinig ni Amara ang paghinto ng sasakyan ni Elias sa harap ng pinto. Ang tunog ng pagsasara ng pintuan ng kotse ay tila isang hudyat na ang mga piraso sa chessboard ay nakapwesto na. Ang gabi ng gala ay hindi lang magiging gabi ng karangyaan. Ito ang magiging gabi ng paghuhukom. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa isipan ni Amara
habang isinusuot niya ang kanyang itim na guwantes. Kapag nahulog na ang maskara ng kabayanihan, sino ang sasalo kay Elias mula sa kanyang sariling pagbagsak? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng engrandeng ballroom sa Makati ay tila mga nanunuya na mata na nakatingin sa bawat galaw ni Amara. Ang ingay ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang marahang himig ng orkestra ay nagsisilbing background music sa isang dula kung saan ang lahat ay may suot na maskara. Sa gitna ng karamihan, tila isang naglalagablab na apoy si Karina sa suot nitong crimson gown, ang gown na dapat ay kay Amara. Nakakapit siya sa braso ni Elias na tila ba siya ang legal na asawa, habang si Elias naman ay busog sa mga papuri ng kanyang mga kasamahan sa hukbo. Napakaganda ng iyong asawa, Major Alonzo! Bate ng isang general habang tinitingnan si Karina. Bahagyang natigilan si Elias. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo sa sandaling iyon. Hindi niya magawang itama ang general dahil ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng ballroom kung saan pumasok ang isang aninong nakabalot sa itim. Si Amara. Pumasok siya ng may bawat hakbang na puno ng awtoridad, suot ang isang hapit na itim na bestida na kasing dilim ng gabi. Ang kanyang tanghing alahas ay ang itim na perlas ng mga Buena Vista na nakapulupot sa kanyang leeg. Tila isang itim na ahas na nagbabantay. Sa gitna ng makukulay at kumikinang nakasuotan ng mga panauhin, ang kanyang pagiging simple ay naging simbolo ng isang nakabibining kapangyarihan. Tumahimik ang paligid habang dumadaan siya. Ang mga bulungan ay tila hangin na humahampas sa kanyang likuran. Mawalang galang na, General! Ang boses ni Amara ay mahinhin, ngunit umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Mukhang nagkaroon ng malaking pagkakamali sa inyong pagkilala. Ako si Amara Villamor Alonzo, ang tunay na asawa ng Major. Ang babaeng kasama niya, siya ang kanyang bisita mula sa probinsya. Namutla si Karina, ang hawak niyang baso ng champagne ay bahagyang nanginginig hanggang sa tumagas ang likido sa kanyang mga daliri. Ang bawat mata sa ballroom ay natuon sa kanya, mula sa kanyang ninakaw na damit hanggang sa kanyang maputlang muka. Si Elias naman ay tila gustong lamunin ng lupa. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng suot ni Karina sa tinde ng kahihiyan. Amara, wag dito. Bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag mong sirain ang gabing ito. Bakit, Elias? Natatakot ka bang malaman nila na ang bayaning itinatangi nila ay hindi man lang kayang protektahan ang sariling dangal? Tugon ni Amara habang nakatingin ng diretsyo sa kanya. Lumapit si Karina. Sinusubukang bawiin ang kanyang aura. Amara, masyado kang gumagawa ng eksena. Alam naman nating lahat na pinahiram mo lang sa akin ang damit na ito dahil alam mong mas bagay ito sa akin. Bakit kailangan maging ganito ka bitter? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok ni Karina, isang kilos na tila pag-aalaga, ngunit puno ng panganib. Karina, bilang isang appraiser, alam ko ang pagkakaiba ng tunay na hiyas sa isang pirasong tanso. Ang damit na ito, kahit isuot mo pa ito ng paulit-ulit, hindi nito mababago ang katotohanang ikaw ay isang wad, isang pekeng tagapagligtas at isang pekeng panauhin. Dahil sa tindi ng pagkapahiya, hindi na nakapagpigil si Karina. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay upang sampalin si Amara. Ngunit mas mabilis ang mga reflexes ng mga bodyguard ng pamilya Buena Vista na biglang sumulpot mula sa mga anino ng ballroom. Hinawakan nila ang braso ni Karina nang may higpit na nagdulot ng mahinang ungol ng sakit mula sa babae. "Bitawan niyo siya!" Sigaw ni Elias, ngunit hinarangan siya ng isa pang bodyguard. "Major Alonzo?" Wika ni Amara habang binubuksan ang kanyang clutch bag at inilalabas ang isang maliit na folder. Bago mo ituloy ang iyong pagtatanggol sa kanya, baka gusto mong tingnan ang mga larawang ito. Mga larawan ng iyong tagapagligtas
habang kausap ang mga taong bumaril sa inyo sa Mindanao. At ang mga dokumentong nagpapatunay na ang peklat na ipinagmamalaki niya ay hindi kailanman umiral. Ang mga dokumento ay dahan-dahang nalaglag sa sahig ng ballroom. Ang bawat pahina ay tila isang ebidensya ng isang malaking pagtataksil. Ang mga matataas na opisyal ng militar ay nagsimulang maglapitan. Ang kanilang mga mukha ay naapalitan ng pagdududa at galit. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang malakas na ingay ng pagbasag ng baso ang narinig sa kabilang bahagi ng hall na sinunda ng biglang pagpatay ng mga ilaw. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa ballroom bago ang isang boses mula sa speaker ay umalingaw-ungaw sa buong silid. Isang boses na hindi kay Amara, hindi kay Elias, kundi ang boses ng lalaking kausap ni Karina sa burner phone. Tapos na ang laro, Karina. Oras na para makuha namin ang ipinangako mo sa amin. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan kay Amara sa gitna ng kadiliman. Hawak ang braso ni Elias na nangiihinig sa takot, habang ang mga anino ng mga hindi kilalang lalaki ay nagsimulang pumasok sa ballroom. Ang gabi ng gala ay naging isang madugong bitag. Ang dilim ay hindi kailanman naging nakakatakot para sa isang taong matagal nang nanirahan sa anino ng pagtataksil. Sa gitna ng ballroom, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga emergency lights na kulay pula, ang bawat hininga ng mga panauhin ay tila naging isang marahang dasal sa gitna ng panganib. Ang tunog ng mga nagmamadaling yapak na mga kalalakihang pumasok ay tila isang martsa ng paparating na hatol. Ramdam ni Amara ang panginginig ng braso ni Elias na kanyang hawak. Ang lalaking dati ay tila isang matatag na pader sa harap ng giyera, ay tila naging isang batang naliligaw sa gitna ng kadiliman. Sa tabi nila, si Karina ay hindi na gumagalaw. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa tindi ng takot. Hindi dahil sa mga armadong lalaki, kundi habil sa boses na umalingaw-ngaw sa speaker. Sino sila, Karina? Ang bulong ni Elias, ang boses ay puno ng panghinginig at pagdududa. Sino ang lalaking iyon? Hindi nakasagot si Karina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Sa pagkakataong yon, muling bumukas ang mga pangunahing ilaw ng ballroom. Ngunit ang liwanag na dala nito ay hindi nagbigay ng kapanatagan. Bumungad sa lahat ang 10 armadong bodyguard ng pamilya Buenavista na nakapalibot na pala sa mga intruder. At sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Estela na may hawak na isang lumang recorder. Ang katotohanan ay parang isang antigong florera, Elias. Wika ni Amara. Ang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na humuhugas sa lahat ng ingay. Kahit gaano mo pa ito balutin sa makapal na tela ng kasinungalingan, ang mga lamat nito ay laging lilitaw kapag tinamaan ng liwanag. Inihagis ni Amara ang isang piraso ng metal sa harap ni Elias. Isang sunog na dog tag na may pangalang Corporal Mateo Santos. 7 taon mong pinaniwalaan ang isang alamat, Elias. Pinaniwalaan mong ang babaeng ito ang nagligtas sa iyo mula sa nag-aapoy na truck sa Mindanao. Pero ang totoo, si Mateo Santos ang nagbuwis ng buhay para hilahin ka palabas. At alam mo ba kung bakit siya namatay? Hindi dahil sa pagsabog, kundi dahil hinarangan siya ni Karina. Ninanakawan ni Karina ang mga mission funds sa loob ng sasakyan habang nag-aagaw buhay ka. At nang makita niyang papunta na ang mga reinforcement, iniwan niya si Mateo sa loob para mamatay. At nagpanggap siyang bayani sa harap mo. Ang bawat salita ni Amara ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ni Elias. Napabitaw siya sa braso ni Karina na tila ba nakahawak siya sa isang nandidiring lason. Tiningnan niya si Karina. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait at pagsisisi. Totoo ba ito, Karina? Tanong ni Elias. Ang boses ay halos pabulong na dahil sa tindi ng sakit. Lahat ng ito, ang 7 taon nating pag-uusap, ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa iyo, lahat yon ay nakabase sa dugo ni Mateo na hinayaan mong mamatay. Imbes na sumagot ng may pagsisisi,
Isang biglang pagbabago ang naganap sa mukha ni Karina. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nahulog. At kung totoo man, anong magagawa mo, Elias? Singhal ni Karina, ang boses ay puno ng pot. Napakadali mong lokohin. Isang iyak ko lang, isang kwento ng sugat na hindi mo naman tiningnan ng maigi at nakuha ko na ang lahat sa'yo. Ang tanga mo para isiping may babaeng magbubuwis ng buhay para sa isang sundalong walang ibang alam kundi sumunod sa utos ng mga Buena Vista. Napatungo si Elias. Ang kanyang balikat ay bumagsak sa tindi ng kahihiyan sa harap ng kanyang mga superior at ng asawang labis niyang minaliit. Ngunit bago pa man makakilos si Karina para tumakas, hinarangan siya ni Amara. Hindi ka patapos, Karina, wika ni Amara. Ang kanyang mga mata ay tila mga itim na diamante sa tindi ng ningning. Ang lalaking kausap mo sa telepono? Ang leader ng grupong sumabotahe sa operasyon niyo noon? Siya ay nasa labas na ngayon. Nasa kamay na ng mga awtoridad. Ibinenta mo ang asawa ko noon at balak mo kaming ibenta lahat na yung gabi kapalit ng trust fund ko. Pero nakalimutan mo. Isang Buena Vista ang kinakalaban mo. Sa isang iglap, pumasok ang mga pulis militar at pinalibutan si Karina. Habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay tila mga gasgas sa marangyang dingding ng hall. Ang crimson gown na kanyang ninakaw ay tila naging isang kulay ng kahihiyang hinding-hindi na mabubura. Naiwan si Elias sa gitna ng ballroom, mag-isa, sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng lahat. Dahan-dahan siyang lumapit kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng kanyang asawa, ngunit marahang iniwas ito ni Amara. Amara, patawarin mo ako. Masyado akong naging bulag. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Pabalik tayo sa dati. Pagsusumamo ni Elias. Tumingin si Amara sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pagkahabag. Ang uri ng pagkahabag na ibinibigay sa isang bagay na wala ng buhay. Ang mga basag na porselana, Elias, ay pwedeng idikit muli. Simula ni Amara habang tinitingnan ang singsing sa kanyang daliri. Pero kahit gaano pa kagaling ang artist, ang mga lamat ay mananatiling saksi sa pagkabasag nito. Hindi na tayo babalik sa dati dahil ang Amara na kilala mo ay matagal mo nang pinatay sa bawat gabi na mas pinili mo ang kanyang mga kasinungalingan. Iniwan ni Amara si Elias na nakatayo sa gitna ng unti-unting lumalamig na ballroom. Habang naglalakad siya palabas, ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang paglaya. Ngunit sa paglabas niya sa pintuan, isang pamilya na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. At ang bintana nito ay bumukas upang ipakita ang isang taong hindi niya inaasahang makikita sa gabing yon. Ang kapatid ni Mateo Santos. Madam Amara, wika ng lalaki. Oras na para ibigay sa iyo ang huling hiling ng kuya ko bago siya nawala. Isang maliit na susi ang inabot nito sa kanya. Isang susi sa isang tagong vault na maaaring magpabago sa lahat ng alam ni Amara tungkol sa kanyang sariling pamilya. Ang malamig na bakal ng susi sa palad ni Amara ay tila isang piraso ng yelo na pilit humihingi ng init mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Habang binabaybay niya ang madilim at tahimik na kalsada palayo sa maingay na ballroom ng Makati, ang bawat ilaw ng poste na kanyang nadadaanan ay tila mga piping saksi sa pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang kotse ay puno ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakaka-relax, kundi puno ng mga bulong nang nakaraan na ngayon lang nagkaroon ng lakas na magsalita. Huminto si Amara sa tapat na isang lumang warehouse sa gilid ng Pasig River, isang lugar na pagmamay-ari ng mga Santos. Ang amoy ng kalawang at luma na tubig ay humahalubilo sa malamig na hangin ng madaling araw. Sa bawat hakbang niya patungo sa maliit na vault sa dulo ng gusali, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang bawat hininga. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sementong sahig
ay tila isang mabagal na pintig ng pusong pilit bumabangon mula sa pagkakadurog. Nan ipasok niya ang susi at marahan itong pinihit, ang tunog ng pagbukas ng mekanismo ng vault ay tila isang malalim na buntong hininga mula sa kailaliman ng lupa. Sa loob, walang ginto o mamahaling hiyas. Ang tanging naroon ay isang luma at kupas na envelope at isang digital voice recorder na nababalot ng alikabok. Nang inginig ang kamay ni Amara habang pinipindot ang play. Ang boses na lumabas mula sa maliit na speaker ay basag, puno ng ingay ng hangin at ang nakakangilong tunog ng naglalagablab na apoy. Boses iyon ni Mateo Santos. Ilang sandali bago siya tuluyang nawala. Madam Amara, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung naging bahagi ako ng kasinungalingan. Inutusan kami ni Major Elias na manahimik. Alam niya, Amara, alam ni Elias na hindi si Karina ang nagligtas sa kanya. Alam niya na si Karina ang nagtangkang magnakaw sa mission funds. Pero binayaran niya kami. Ginamit niya ang perang galing sa inyo para busalan ang aming mga bibig. Sabi niya, kailangan niya si Karina para magkaroon ng dahilan na iwan ka nang hindi siya nagmumukhang masama sa harap ng militar. Gagawa siya ng kwento ng utang na loob para itago ang sarili niyang pagnanasa na kumawala sa iyo. Napaupo si Amara sa malamig na sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa matigas na pader ng vault. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang malaking piso na dumudurog sa huling piraso ng kanyang alaala kay Elias. Hindi lang pala siya biktima ng manipulasyon ni Karina. Si Elias, ang lalaking inalaya niya ng kanyang buong pagkatao, ay kasabot sa pagbuo ng bitag na kanyang kinahantungan. Ginawa siyang tanga ng sarili niyang asawa gamit ang sarili niyang pera. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng warehouse. Isang anino ang dahan-dahang lumapit. Ang mga hakbang nito ay tila nag-aalinlangan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, bumungad ang mukha ni Elias. Wala na ang kanyang ranggo. Wala na ang kanyang uniforme. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pagsisisi na tila isang sugat na hindi na maghihilom. Amara! Ang boses ni Elias ay halos pabulong. Tila takot na basagin ang katahimikan. Alam kong nandito ka. Hinanap kita sa lahat ng lugar. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba ang katotohanang pilit kong itinago? Hindi tumingin si Amara sa kanya. Nanatili siyang nakatingin sa voice recorder na hawak niya. Bakit, Elias? Bakit kailangang dumanak ang dugo ni Mateo para lang magkaroon ka ng rason na saktan ako? Kung ayaw mo na sa akin, kung nasasakal ka na sa pangalan ng mga Buena Vista, bakit hindi ka na lang umalis? Bakit kailangang gamitin ang utang na loob bilang lason sa ating dalawa? Lumuhod si Elias sa harap ni Amara. Sinubukan niyang hawakan ang mga kamay nito. Pero mabilis na iniwas ni Amara ang kanyang sarili. Ang pag-iwas na yon ay tila isang pader na kasing kapal ng bundok. Dahil duwag ako, Amara! Sigaw ni Elias. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa sementong sahig. Natatakot ako na kapag iniwan kita ng walang rason. Kamumuhian ako ng lahat. Gusto kong ako ang magmukhang biktima. Gusto kong isipin ng mundo na napilitan lang akong lumayo dahil sa laki ng utang na loob ko sa ibang tao. Pero sa bawat araw na nakikita-kitang nagtitiis, unti-unti rin akong namamatay sa hiya. Ang pag-ibig ko sa'yo, naging lason dahil sa inggit ko sa kapangyarihan mo. Tumayo si Amara. Ang kanyang tindig ay puno ng isang uri ng kapayapaan na nanggagaling sa ganap na pagpapakawala. Tiningnan niya si Elias, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, at nakita niya ang isang taong hindi na niya kakilala. Ang kapatawaran ay isang mamahaling hiyas, Elias. Wika ni Amara. Ang kanyang boses ay malamig at formal, tila binabasa ang appraisal ng isang pekeng alahas. At sa gabing ito, napagtanto ko na hindi mo kayang bayaran ang halaga nito. Manatili ka sa dilim na ikaw mismo ang gumawa.
Habang ako, sisimulan kong itayo ang buhay ko sa labas ng iyong mga kasinungalingan. Iniwan ni Amara si Elias na nakaluhod at humihikbi sa gitna ng madilim na warehouse. Habang naglalakad siya palabas, sinalubong siya ng unang sinag ng araw. Ang liwanag ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa kanya na sa wakas, siya ay malaya na. Ngunit bago siya makasakay sa kanyang sasakyan, isang itim na van ang humarang sa kanyang daan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang abogado na may hawak na mga dokumentong may tatak ng korte. Madam Amara, may kailangang pirmahan na kasunduan. Hindi lang po si Major Elias ang may kinalaman sa pagnanakaw sa trust fund nyo. Ang lagda sa ilalim ng mga dokumento, kumpirmadong galing sa isa pang miyembro ng pamilya Buenavista. Napatigil ang mundo ni Amara. Kung hindi lang si Elias ang nantaksil sa kanya, sino sa sarili niyang dugo ang nagnanais na mawala siya? Hindi ang lahat ng lamat sa isang antigong plurera ay gawa ng pagkakataon. Ang pinakamasakit na mga lamat ay yaong sadda at dahan-dahang ginuhit ng mga kamay na akala mo ay nag-iingat sa iyo. Ang mga salitang ito ay tila isang malabong etyo sa isipan ni Amara habang nakatiting siya sa dokumentong inilahad ng abogado sa tapat ng madilim na kalsada. Ang puting papel ay tila naglalabas ng sariling liwanag sa gitna ng madaling araw, ngunit ang nakasulat doon ay mas madilim pa sa kahit anong gabi. Ang pirma sa ibaba ng Authorized Transfer of Rights ay hindi kay Elias at hindi rin sa kanya. Ito ay ang pirma ni Roberto Buenavista, ang kanyang tanging tiyuhin, ang lalaking tumayo bilang pangalawang ama niya matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Naramdaman ni Amara ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang hangin na kanina ay tila yakap ng kalayaan ay biglang naging kasing bigat ng tingga na bumabara sa kanyang baga. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at tila naging malambot na putik ang sementong kanyang kinatatayuan. Sa loob ng 7 taon, inakala niyang si Elias at Karina lang ang kanyang mga kaaway. Ngunit ang tunay na ahas ay matagal na palang nananahan sa loob ng mismong bakuran ng mga Buenavista. Madam Amara, ayon sa aming investigasyon, si Don Roberto ang nagbigay ng access kay Major Elias sa inyong mga personal na ledger. Paliwanag ng abogado, ang boses nito ay formal ngunit puno ng simpatya. Siya rin ang nag-ayos ng mga dokumento para magmukhang legal ang paglilipat ng pondo sa mga offshore accounts na hawak ni Karina Velez. Hindi nakapagsalita si Amara. Ang kanyang dila ay tila naging isang tuyong kahoy sa loob ng kanyang bibig. Ang bawat alaala niya kay Tito Roberto, ang mga tawa nito sa bawat Pasko, ang mga payo nito tungkol sa negosyo, ang mga pangakong puprotektahan ang kanyang dangal, ay tila mga piraso ng salamin na dahan-dahang sumasabog sa kanyang muka. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, muling lumapit si Elias mula sa loob ng warehouse. Ang mukha nito ay puno ng takot nang makita ang abogado. Amara, anong nangyayari? Sino sila? Tumingin si Amara kay Elias. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng galit, kundi isang matinding pagkamuhi na hinaluan ng awa. Alam mo ba, Elias? Alam mo ba na si Tito Roberto ang nasa likod nito? O isa ka lang din talagang hamak na tauhan sa laro ng pamilya ko? Napayuko si Elias. Ang kanyang pananahimik ay sapat na sagot. Sabi ni Roberto, para rin daw ito sa ikabubuti ng pamilya. Na hindi mo raw kayang dalhin ang bigat ng kumpanya, kaya kailangan nilang kontrolin ang pondo mo. Na ako ang magiging mukha ng kapangyarihan habang sila ang utak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Isang tunog na tila pagkiskis ng 2 tuyong bato. Para sa ikabubuti ng pamilya? O para sa ikabubuti ng bulsa niya? Ginamit niyo ako. Ginamit niyo ang pagmamahal ko bilang armas para ubusin ang lahat ng mayroon ako. Dahan-dahang pumasok si Amara sa kanyang sasakyan. Hindi pinapansin ang mga tawag ni Elias. Ang kanyang isipan ay nakatuon na ngayon sa isang lugar. Ang mansyon ng mga Buenavista. Ngunit hindi para humingi ng tulon kay Doña Estela,
kundi para harapin ang katotohanang baka maging ang kanyang lola ay walang kinalaman. O mas masakit, baka may alam din ito. Habang nagmamaneho siya pabalik, ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luhang hindi niya maibuhos. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng mga batong diamante na madalas niyang sinusuri. Sa sandaling ito, hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa atensyon. Siya na ang nag-iisang Buena Vista na handang manunog ng sariling bahay para lamang maubos ang mga anay na sumisira rito. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang mga ilaw sa silid ni Tito Roberto ay nakabukas pa rin. Pumanhik si Amara ng walang anumang tunog. Ang kanyang mga yapak ay nilamon ng makapal na alpombra. Sa tapat ng pintuan, narinig niya ang boses ni Roberto na may kausap sa telepono. Wala na si Karina, nahuli na siya. Pero ang pondo ay ligtas na sa account natin. Hayaan nating si Elias ang sumalo ng lahat ng sisi. Si Amara? Masyado siyang mahina. Iisipin lang niya na kasalanan lahat ito ng asawa niya. Hindi niya hihinalain na ang sarili niyang dugo ang bumasag sa kanya. Dahan-dahang pinihit ni Amara ang doorknob. Ang tunog ng pag-click ng pinto ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig habang nakatitig sa kanyang tsuhin na gulat na napabaling sa kanya. Masyado mo yata akong minaliit, Tito. Wika ni Amara, ang boses ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Sabi mo, ang ginto ay nakikilala sa bigat nito. Ngayon, titignan natin kung gaano mo kabigat kayang pasanin ang kahihiyang idudulot ko sa pangalang Buena Vista. Ngunit bago pa makasagot si Roberto, isang malakas na tunog ng sirena ng mga pulis ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ngunit hindi ang mga pulis ang nagpatahimik sa lahat, kundi ang pagpasok ni Doña Estela mula sa isang lihim na pinto sa likod ng silid, hawak ang isang baril na nakaturo ng diretso sa sarili niyang anak. Sa tingin mo ba, Roberto, ay hahayaan kong sirain mo ang pamanang itinayo ko? Ang boses ng matanda ay puno ng tindi at pait. Naiwang nakatayo si Amara sa pagitan ng kanyang lola at ng kanyang tiyuhin. Sa gitna ng isang digma ang hindi niya inakalang magaganap sa loob ng kanyang sariling tahanan. Sa mga sandaling yon, napagtanto niya. Ang katapatan sa pamilya ay isang ilusyon lamang kung ang bawat isa ay may hawak na kutsilyo sa likod. Ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Pero sa gabing ito, ang dugong na nanalatay sa aking mga ugat ay tila naging kasing lamig ng yelo at kasing pait ng lason. Walang mas sasakit pa sa katotohanang ang mga kamay na nag-alaga sa iyo noong bata ka pa ay siya ring mga kamay na humukay ng bitad para sa iyong pagbagsak. Ang boses ni Amara sa kanyang isipan ay tila isang malungkot na dalet habang pinagmamasdan niya ang eksena sa loob ng silid-aklatan. Ang amoy ng luma at mamahaling papel ay nahaluan ng amoy ng pulbura at tensyon. Si Doña Estela, ang haligi ng pamilya, ay nakatayo ng matuwid sa kabila ng kanyang katandaan. Ang kanyang kamay na may hawak ng baril ay hindi nanginginig, isang pagpapakita ng bakal na kalooban na siyang nagpatatag sa imperyo ng mga Buena Vista sa loob ng maraming dekada. Ibaon mo ang baril na yan, Roberto! Ang boses ni Doña Estela ay tila isang utos mula sa langit. Mababa pero sapat na upang manghinig ang buong silid. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong kataksilan. Ang bawat sentimong ninakaw mo mula sa iyong pamangkin ay nakasulat na sa mga pahina ng kahihiyang hinding-hindi mo mabubura. Napaupo si Roberto sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng pagkatalo at puot. Para ito sa atin, Ma! Si Amara ay mahina. Hinayaan niyang paikutin siya ng isang hamak na sundalo. Ang yaman ng pamilya ay mawawala lang sa mga kamay niya. Kailangang may humawak na may sapat na tigas. Ang tigas na sinasabi mo ay kawalan ng danggal! Singhal ni Amara habang humahakbang siya palapit sa kanyang tiyuhin. Tito, itinuring kitang pangalawang ama. Inisip ko na sa likod ng bawat payo mo ay ang kabutihan ko. Pero ang totoo,
Ikaw ang nag-udyok kay Elias na maging sakim. Ikaw ang nagturo sa kanya kung paano ako saktan nang hindi nag-iiwan ng bakas. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng mga sasakyan sa labas ay tila isang papalapit na baha. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga pulis ay tumatago sa mga kurtina na lumilikha ng mga anino sa dingding na tila mga sumasayaw na demonyo. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Estela ang baril. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalim sa kanyang anak. Amara, iha, patawarin mo ako. Nalaman ko ang lahat, pero naging huli na ang lahat para pigilan ang pagpasok ni Karina sa buhay niyo. Akala ko ay kaya mong labanan ang sarili mong digmaan. Pero nagkamali ako. Ang kaaway ay hindi lang nasa labas, kundi nasa loob mismo ng ating hapagkainan. Naramdaman ni Amara ang isang matinding pagkahilo. Ang lahat ng emosyon mula sa mga nakaraang araw, ang sakit ng kataksilan ni Elias, ang galit kay Karina, at ang binalitang pagtataksil ni Roberto ay tila isang malaking alon na tumatama sa kanyang dibdib. Humawak siya sa gilid ng isang antigong lamesa para hindi matumba. Ang malamig na marmol nito ay tila nagpapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang tanging bagay na hindi nagbabago ay ang materyal na yaman, habang ang puso ng tao ay madaling mabulok. Dalhin niyo siya! Utos ni Amara nang pumasok ang mga awtoridad sa silid. Ang boses niya ay wala ng panginginig, puro na lamang ito lamig. Habang kinakaladkad si Roberto palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay tila mga huling himig ng isang gumuho na kaharian. Naiwan ang maglola sa gitna ng silid. Lumapit si Doña Estela kay Amara at marahang hinaplos ang kanyang pisingi. Ngayon, Amara, ikaw na ang natitirang Buena Vista na may malinis na kamay. Bulong ng matanda. Ang lahat ng yaman na ito ay magiging isang malaking pasanin kung wala kang kasama. Handa ka na bang harapin ang bukas ng mag-isa? Hindi po ako mag-iisa, Lola. Sagot ni Amara habang nakatingin sa labas ng bintana. Dala ko ang katotohanan. At iyon ang pinakamalakas na sandata. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tauhan ng mansyon ang pumasok nang may takot sa kanyang mga mata. Madam, si Major Elias po. Nakita siyang tumalon mula sa tulay ng Pasig River matapos niyo siyang iwan sa warehouse. Natagpuan ang kanyang sasakyan. Pero ang kanyang katawan, wala pa rin po. Napatigil ang tibok ng puso ni Amara. Isang huling hagupit mula sa lalaking sumira sa kanya. Patay na ba si Elias? O ito ba ang kanyang huling paraan para maging isang multo na habang buhay na magmumulto sa konsensya ni Amara? Hindi ang malalim na agos ng ilog ang pumatay sa kanya, kundi ang bigat ng mga kasalanang hindi niya kayang dalhin sa pampang ng katotohanan. Ang kaisipang ito ang tila isang malamig na hamog na bumabalot sa isipan ni Amara habang nakatayo siya sa pampang ng Pasig River ilang araw matapos ang trahedya. Ang amoy ng burak at lansa ng tubig ay humahalubilo sa malamig na hangin ng hapon. Pinagmamasdan niya ang mga rescue boats na dahan-dahang umiikot sa gitna ng ilog. Ang kanilang mga makinang naglalabas ng mahinang dagundong ay tila mga panagoy para sa isang taong hindi na mahanap. Sa loob ng maraming taon, ang ilog na ito ay saksi sa kasaysayan ng Maynila. Ngunit na yun, ito ay naging libingan ng huling alaala ni Elias. Bumalik si Amara sa kanilang mansyon. Ang bahay na dati ay puno ng kanyang mga pangarap. Ngunit na yon ay isa na lamang malawak at tahimik na museo ng sakip. Sa bawat sulok na kanyang tinitingnan, tila nakikita niya ang anino ni Elias. Sa kusina, kung saan siya nagluluto ng may pag-asa. Sa sala, kung saan siya pilit na hinahamak ni Karina. Ang bawat gamit ay tila may boses na bumubulong ng mga sana at bakit. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Elias. Ang bawat gamit doon ay maayos pa rin nakalagay. Tila naghihintay sa pagbabalik ng may-ari. Kinuha ni Amara ang isang lumang jacket ng militar ni Elias, ang amoy ng detergent,
At ang pamilyar na pabango ng kanyang asawa ay agad na humalik sa kanyang pang-amoy. Nararamdaman niya ang pang-inginig ng kanyang mga kamay habang hinahaplos ang mga medalyang nakasabit dito. Mga medalyang siya ang nagtrabaho para makuha nito. Mga medalyang ngayon ay tila mga piraso na lamang ng lata na walang halaga. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, nahanap niya ang isang maliit na notebook sa ilalim ng unan. Ito ay isang diary na hindi niya alam na isinusulat ni Elias. Sa unang pahina, nakita niya ang isang tuyong bulaklak, isang rosas na ibinigay niya kay Elias noong unang taon ng kanilang pagsasama, noong wala pa silang pera at tanging pagmamahal lang ang kanilang puhunan. Amara, patawarin mo ako dahil hindi ko alam kung paano maging sapat para sa iyo. Ang yaman mo ay tila isang pader na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kaliit. Sa tuwing tinitingnan mo ako ng may pagmamahal, ang nakikita ko ay ang sarili kong kahinaan. Pinili ko si Karina hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil sa kanya. Nararamdaman kong ako ang bida. Pero sa gabing ito, napagtanto ko na ako ang pinakamalaking kontrabida sa buhay mo. Ang bawat salita ay tila isang patak ng asido sa puso ni Amara. Nabuo sa kanyang isipan ang alaala ng kanilang unang gabi sa isang maliit na apartment kung saan sabay silang kumakain ng sardinas at nangangako na kahit anong mangyari, hinding-hindi sila magbabago. Ang sakit ay hindi nagmumula sa katotohanang niloko siya ni Elias, kundi sa katotohanang ang lalaking minahal niya ay matagal na palang nagdurusa sa sarili nitong inggit at takot. Kinaumagahan, binisita ni Amara si Karina sa kulungan. Ang dating reyna ng crimson gown ay nakaupo ngayon sa isang malamig na semento. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Nang makita niya si Amara, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Amara? Boses ni Karina, basag at puno ng pagod. Wala na si Elias. Wala na ang pera. Panalo ka na, di ba? Nakuha mo na ang hustisya mo. Walang nananalo sa isang digmaang pampamilya, Karina. Mahinahong sagot ni Amara. Ang boses ay puno ng kapayapaan na nanggagaling sa pagpapatawad. Nandito ako para sabihin sa'yo na hindi na ako galit. Ang galit ay isang lason na ako rin ang unti-unting pinapatay. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Natigilan si Karina. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Hindi ang luha ng manipulasyon, kundi ang luha ng isang taong ngayon lang nakatikim ng tunay na habag. Habang naglalakad si Amara palabas ng presinto, sinalubong siya ni Doña Estela. Ang matanda ay tila mas naging mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Tapos na ang baha, Amara, wika ng Doña habang hinahawakan ang kamay ng apo. Oras na para itayo ang bagong Buena Vista. Isang pamilyang hindi na nakabase sa lihim at takot. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, isang tawag ang natanggap ni Amara mula sa mga awtoridad sa pampang ng ilog. Madam Amara, may natagpuan po kaming isang sapatos at isang pitaka malapit sa Laguna de Bay. Pero ang nakapagtataka po, may nakakita sa isang lalaking kamukha ni Major Elias na sumakay sa isang lansa patungo sa Cavite 2 gabi na ang nakalilipas. Napatigil ang mundo ni Amara. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Isang halo ng takot at pag-asa. Buhay ba talaga si Elias? O ito ba ay isa na namang laro upang wag siyang makalaya ng tuluyan? Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan kay Amara na nakatingin sa malawak na kalsada habang ang anino ng nakaraan ay tila muling kumakaway sa kanya mula sa malayo. Hindi ang dagat ang naghihiwalay sa dalawang taong nagmamahalan, kundi ang mga lihim na pilit itinago sa ilalim ng mga alon ng pantataksil. At sa huling pagkakataon, ang dalampasigan ang magiging saksi kung ang isang pusong sugatan ay kaya pang magpatawad o kung sapat na ang katahimikan para sa isang huling paalam. Ang simoy ng dagat sa Cavite ay may dalang amoy ng asin at luma na kahoy,
Isang kakaibang timpla na tila nagpapabalik kay Amara sa isang panahon na hindi pa niya nararanasan. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa buhanginan, ang marahang paghampas ng mga alon sa kanyang mga paa ay tila isang malamig na paalala na ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, tulad ng paghupa ng baha matapos ang isang malakas na bagyo. Suot ang isang puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin, ang kanyang anyo ay tila isang liwanag sa gitna ng dapit hapon. Sa dulo ng isang maliit na pier, nakita niya ang isang lalaki. Nakaupo ito sa isang lumang bangko, nakatingin sa malayo kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Wala na rito ang matikas na tindig ng isang major. Wala na ang unipormeng puno ng medalya na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Ang lalaking nasa harap ni Amara ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Payat, may mga balikat na tila pasan ang buong mundo, at may mga matang wala ng ningning. Elias? Ang boses ni Amara ay tila isang mahinang ihip ng hangin, ngunit sapat na yon para mapalingon ang lalaki. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Elias nang makita ang asawa. Hindi siya tumayo. Tila ba wala na siyang lakas na harapin ang babaeng labis niyang sinaktan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang balat ay nasunog na ng araw mula sa pagtatrabaho sa daungan. Bakit mo pa ako hinanap, Amara? Boses ni Elias, basag at puno ng pait. Dapat ay hinayaan mo na lang akong mamatay sa ilog na yon. Mas madali sana para sa ating dalawa kung ang alaala ko na lang ang baon mo. Dahan-dahang lumapit si Amara at tumayo sa tabi nito. Pinanood nila ang unti-unting paglubog ng araw. Ang kulay kahel na kalangitan ay tila isang huling pagpupugay sa isang kabanatang matatapos na. Hinanap kita, Elias, hindi para ibalik ang kung anong meron tayo noon. Panimula ni Amara. Ang boses ay puno ng katatagan. Hinanap kita dahil ang isang Buena Vista ay hindi nagiiwan ng mga bagay na hindi natatapos. Hinanap kita para makita ng sarili kong mga mata na ang lalaking kinatakutan kong mawala sa akin ay matagal na palang wala. Ang Elias na minahal ko ay namatay na sa puso ko bago ka pa tumalon sa tulay na yon. Napayuko si Elias. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa buhanginan. I'm so sorry, Amara. Everything was a lie. I was so insecure. I hated how powerful you were, and I let my ego destroy us. Hindi ko deserve ang kahit anong tingin mo ngayon. Alam ko. Mahinahong sagot ni Amara. At iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Upang sabihin sa'yo na malaya ka na. Hindi na kita hahabulin ng kaso para sa trust fund. Hindi na kita gagambalain sa kahit anong paraan. Ang pinakamabigat na parusa sa'yo ay hindi ang kulungan, kundi ang katotohanang habang buhay mong dadalhin ang pagsisisi na itinapon mo ang tanging taong tunay na nagmahal sa'yo. Tumayo si Amara at humarap sa dagat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang hudyat ng paglaya. Inilabas niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bulsa. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang pagkakabilanggo sa isang maling pangako. Sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ito sa gitna ng malalim na dagat. Ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa tubig ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang nobela. Goodbye, Elias. Wika ni Amara bago tumalikod. Amara! Wait! Tawag ni Elias, tumayo siya nang nanginginig ang mga tuhod. Magagawa mo ba akong patawarin balang araw? Huminto si Amara ngunit hindi lumingon. Napatawad na kita, Elias. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang pagpapatawad ay ang pagpili ko na huwag nang masaktan sa tuwing maaalala ko ang pangalan mo. Be a better man. Hindi para sa akin, kundi para sa kaluluwa ni Mateo Santos na pinabayaan mo. Habang naglalakad si Amara pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat yapak niya sa buhangin ay tila pag-iiwan ng lahat ng sakit at pait. Nang lumingon siya sa huling pagkakataon,
Nakita niyang nag-iisa si Elias sa dilim, habang ang dagat ay patuloy sa paghampas sa dalampasigan. Tila binubura ang bawat bakas ng kanilang pag-uusap. Pumasok si Amara sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Ang liwanag ng kanyang headlights ay tila isang bagong landas na bumubukas sa harap niya. Wala ng anino ni Elias, wala ng manipulasyon ni Karina, at wala ng kataksilan ni Roberto. Sa kanyang harapan ay ang kinabukasan ng pamilya Buenavista na muli niyang itatayo ng may karangalan. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa puso ni Amara, may isang bagong himig na nagsisimulang tumugtog. Ang himig ng isang babaeng sa wakas ay nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng lahat ng pagkabasag. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga dumi at banlik ng nakaraan upang iwan ang isang pampang na malinis at handa sa bagong pagsibol. Sa loob ng marangyang bulwagan ng Buenavista Cultural Center sa Makati, ang amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ay humahalubilo sa amoy ng kasaysayan. Ang bawat sulok ng gusali ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, tila mga bituing bumaba upang saksihan ang muling pagkabuhay ng isang pangalan. Nakatayo si Amara sa gitna ng entablado. Suot ang isang asul na terno na yari sa pinakamahusay na pinya. Ang kanyang tindig ay puno ng isang uri ng grasya na hindi kayang nakawin ng kahit anong bagyo. Wala na ang itim na belo ng pagluluksa. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang antigong kwintas na may pendant na ginto, isang hiyas na hindi lamang simbolo ng yaman, kundi ng kanyang nahanap na muling danggal. Tinitingnan niya ang mga panauhin, mga taong dati ay bumubulong sa kanyang likuran, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may buong paggalang at paghanga. Ang tunay na sining ng pangkilati sa mga antigong kagamitan ay hindi lamang tungkol sa pagtukoy ng presyo. Panimula ni Amara, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang bawat lamat at bawat gasgas ay bahagi ng kagandahan ng isang bagay. Ang mga lamat na ito ang nagpapatunay na ang isang hiyas ay nakaligtas sa panahon. Gayon din ang puso ng tao. Ang ating mga sugat ay hindi dapat itago ng may hiya, kundi dapat ituring na mga gintong tahi na nagpapatatag sa ating pagkatao. Sa gilid ng entablado, nakaupo si Doña Estela sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga luha ng katuwaan. Marahan niyang tinapik ang kamay ni Amara nang bumaba ito mula sa entablado, namayani sa pagitan ng maglola. Isang tahimik na pagpasa ng sulo ng kapangyarihan at responsibilidad. Sa sandaling iyon, alam ni Amara na ang legacy ng mga Buenavista ay hindi na nakabase sa kung sino ang kanilang kinakalaban, kundi sa kung paano sila nagmamahal at nagpapatawad. Nakatanggap si Amara ng isang liham ng gabing iyon, isang simpleng sobre na walang pangalan ng nagpadala. Sa loob nito ay may isang larawan ng isang maliit na paaralan sa isang liblib na baryo sa Mindanao at isang maikling mensahe. Ang mga batang ito ay mayroon ng mga bagong kagamitan sa pag-aaral. Ang perang itinabi ko mula sa aking pagtatrabaho sa daungan ay sapat na para sa kanilang unang taon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mabuhay muli kahit sa malayo. Hindi na kailangan ni Amara na hulaan kung kanino galing ang liham. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinupi ang papel. Wala na ang galit. Wala na ang pagnanais na makita si Elias na nagdurusa. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi isang regalo para kay Elias, kundi isang regalo para sa kanyang sariling kaluluwa. Sa wakas, ang trust fund na dati ay naging mitya ng kasakiman ay nagagamit na sa layuning tunay na mahalaga, ang paghilom ng mga sugat ng lipunan na hindi sinasadyang nadamay sa kanilang personal na digmaan. Lumabas si Amara sa balkonahe ng center, tinitingnan ang malawak na skyline ng Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila isang dagat ng pag-asa.
Napagtanto niya na ang pagiging reyna ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng trono o ng asawang sundalo na may mataas na ranggo. Ang tunay na pagiging reyna ay ang kakayahang tumayo sa gitna ng sariling pagkabasag at piliing buuin muli ang sarili ng mas matatag, mas matalino, at mas mapagmahal. Habang hinihipa ng malamig na hangin ang kanyang buhok, naramdaman ni Amara ang isang malalim na kapayapaan. Ang gabi ay tahimik, ang baha ay tuluyan ng humupa, at sa kanyang harapan ay isang bagong umaga na puno ng walang hanggang posibilidad. Ang kwento ni Amara Villamor Buenavista ay hindi nagtapos sa isang paghihigante, kundi sa isang matamis na tagumpay ng pagpili sa sariling kaligayahan at danggal.